Hello guys! So for today, hindi ko na sasabihin ng date because it's not necessary because this is about perfume review. Magre-review lang tayo ng perfume. So for today, i-review natin ang Bottega Veneta. So this is an Italian perfume. Parfum. Ayun. So, hindi ako magaling sa pagre-review ng perfume pero itatry pa rin natin ang best natin para sa mga if ever gusto nyong you will come across it, 'di ba? So, try muna natin. Let's be in the mood for it. So, Bottega Veneta is from Italy. It's an Italian perfume. And they are known for their leather. We all know Bottega Veneta is a luxury brand na specializing on leather goods. So, ayun, amoy leather ang kanilang mga perfume. It makes sense kasi nga, they are known for their Italian bags, etc. So let's be in the mood for it muna bago tayo magkwento. So nakita niyo na ako mag-perfume before. So ganyan lang ako mag-perfume. Yun, ganun. Usually ganun. Kasi sabi nila, ang pagpa-perfume daw, usually kasi 'di ba yung mga nagpa-perfume is i-spray and then ikikis-kis na ganun. So that's not the right way to do it. Just the right way to do it actually is just to spray it like that. And then don't scratch or squeeze or something. Ganon. So ganon. Dampi-dampi lang, damp lang. Wag i-scratch. So ayun. You know guys, may mga perfume na Eau de Toilette, Eau de Parfum, Eau de Cologne. Pero meron silang sariling category ng mga perfume. And this is they call this Eau Légère, or I don't know, I don't speak Italian. I've been to Italy but I don't speak Italian. Pero yan ang description nila sa pabangong ito, Eau Légère. So I'm sorry for butchering it guys. So ayun. And nakita niyo naman pag nasa mall ako, usually nagpa-perfume ako na kasi 'di ba parang masyado na ma-expensive kung sa mall ka lang tapos ang i-perfume mo pa is yung mga perfume na mga mamahalin. So usually kung may free naman sa mall, doon na lang ako. But since ayun nga, minsan is parang wala akong gustong perfume sa mall, gusto ko minsan nasa mall ako or somewhere else na amoy, gusto ko yung pabango na gamit ko, ayun. So parang naisip ko na alangan nang magdala ako ng ganito kalaki. So parang naisip ko na better kung meron ako maliit na lalagyan. So ayun, meron ako nakita, baka kayo rin may mga ganitong lalagyan. This perfume pala is from Cartier. Ayan. Hindi siya nagpo-focus ano. Ayan. So this is from Cartier, and ang perfumer nito or yung gumawa ng perfume na to is Jean-Claude Elena. So known siya for his mga Hermes perfume, and I really like his creations. So siyang gumawa nito. This is Pasha de Cartier perfume. Ayun. He's the nose behind this, or actually I'm not sure. Actually ang alam ko, ang sure ako yung declaration siya yun. Pero itong Pasha, I'm not sure kung siya to. But anyways, okay lang kasi hindi ko naman din ganun ka-favorite itong perfume na to. Pero mabango siya. Ayan. So ayun nga, the whole point kaya ako sinasabi to is dahil nga dito sa perfume na 75 ml na hindi naman natin madala sa mall kasi nga, or anywhere else na napupunta tayo kasi nga malaki masyado. 'Di ba? Parang mas maganda meron tayong something handy. So ayun. Nakita ko to. And then hindi lahat ng ganitong lalagyan is nabubuksan, pero ito nakita ko nabubuksan siya. So ang ginawa ko lang is hinawakan ko siyang ganyan and then hinila ko. And then ayun, nabuksan siya guys. Ayan. So
This is Pasha Cartier. Mabango siya guys, amoy siyang, alam mo yung mga spices ng Indian, ganun. I think this is cardamom, something like that. Cardamom. So pag naamoy mo siya is, hindi naman amoy curry agad yung maamoy mo. Pero yun nga, kung alam mo na yung mga amoy ng mga spices, this is definitely a spice perfume. Ayun. So, may konti pa siya. Bago natin salinan nitong, what do you call this? Nitong from Bottega Veneta is, ayun, syempre, ano muna natin siya sa atin. Yun nga guys. Huwag niyong ikikis-kis ang perfume, otherwise hindi na magiging okay ang pag-evaporate niya or magiging projection niya sa ating katawan. So yun. I-feel nyo guys, kasi mamahalin ng mga oil. I-feel nyo talaga yan. Mabango siya. Ayun. Kahit alam naman natin na kahit si Jesus talagang gustong-gusto ang parfum, at sa oil pa yung concentration at sa ulo pa na nilalagay. So, ayun. So, ngayon pa lang ako magsasalin ng ganito. So, ititingnan natin kung maisasalin ko nga talaga. So, ito yung, what do you call that? So, ito yung Italian perfume na Bottega Veneta. And then, ayun. Itatry natin kung pwede nga siyang maisalin. Wow, it works. Pwede. Hindi ko na ilalapit sa camera guys, baka baka mabitin pa, ayan na nga. Basta nakikita nyo naman, di ba? So ayan, ganyan lang, spray mo lang siya hanggang mapuno siya. Hindi, mabango na tayo pag lumalabas tayo kasi meron tayong something handy. Ayan, di ba? So ayun, salamat naman at it worked. And meron na tayong instant, or not instant, we worked hard for this, right? Ayan. So, ayun. Let's try. Let's do the first, oh, yun. Ayun. Ang bango. Grabe. Yun. So, perfume really makes our mood better. Lalo na kung gusto natin yung amoy. Kaya kung mamimili kayo ng perfume, kailangan maging meticuloso tayo, hindi yung basta kahit ano na lang. Kasi nga, 'di ba? In some countries like sa Japan na to be polite, kailangan hangga't maaari ikaw lang nakakaamoy ng pabango mo. Dito sa Philippines kasi usually ang projection ng perfume is parang, alam mo yung atomic bomb? Ayun, gano'n na parang bago ka pa dumating dun sa place, nauna na yung pabango mo. Ayun, atomic bomb projection. Pero syempre gusto ko rin yung actually yung gano'n kung mabango. Pero yun nga, let's be courteous naman or polite to other people. Kasi meron talagang kahit mabango, nahihilo sila. Ganun. Kasi minsan iisipin mo, ako, maarte lang yan, baka naiinggit lang yan, kaya kunyari nahihilo siya. Pero sa totoo guys, may mga nahihilo talaga kahit mabango yung pabango. So, ayun, mag-Q&A na tayo. And then, may mga hinanda akong some question and answer dito. So yun nga, nasabi ko naman na this is an Italian perfume, right? And we know, French perfume are best known sa buong mundo. Pero actually, yung mga perfume sa France, actually galing lang sa pinaka nauna dun is ang French perfumer na dinala lang sa France and sila na nag-originate doon. So, ayun, let's take credit for that. Ayun. And actually, ang Europe naman kasi, so, dikit-dikit lang yan. So, parang, di ba, dito sa Philippines, parang Luzon, Visayas, Mindanao, so, magkakadikit lang sila. So, parang pare-parehas na lang din. Ganun, pare-parehas lang din naman yung quality. And, ayun, mag-Q&A na tayo. So, first question is, okay ba siya all year long? Well, Bottega Veneta Uleger is hindi siya okay all year long kasi ginamit ko siya ngayong summer and ang concentration nito guys, kung sasabihin natin na eau de perfume or eau de toilette, is nandun siya sa eau de toilette kasi meron talagang Bottega Veneta na perfume. Ayun.
So, hindi siya okay all year long. Pag summer, mas mabilis mag-evaporate yung amoy sa atin. And ayun, nasubukan ko siya ngayong summer and ayun, kahit nandito lang ako sa swing ko, ganyan, nag-spray ako. And then after maybe less than an hour, wala na ako maamoy. So ganun ka bilis mawala pag sa summer. Pero pag yung mga tipong malalamig, matapang siya. So yun nga, kaya nga nakakagulat na matapang pero pag ano pala, sensitive pala siya sa heat na bigla na lang nawawala. Ayun. So next question is longevity niya. So yun nga, longevity niya is depends sa weather. Pag mainit, mabilis siya mawala. Pag malamig, nag-i-stay siya. So next question, ano naaalala mo pag naamoy mo siya? Ang naalala ko actually is dahil naghalo na kasi itong Pasha de Cartier at saka ito. So parang medyo ngayon hindi ko masagot yan ng ganung kabilis. Pero sige, amoy natin para malaman natin kung ano yung naalala natin. Actually, wala siyang leather notes. Yung perfume version nito is amoy leather talaga siya kasi may leather dun sa notes niya. Pero ito wala daw siyang leather notes pero may naamoy akong leather. Ayun, so kung kung di ako nagbasa or hindi ako nanood ng mga ibang nag-review sa perfume na ito, iisipin ko may leather siya. Ayun. Isipin ko talaga may leather siya. And ayun nga, so balik tayo dun sa tanong, anong naalala ko? Ayun nga, first leather, naalala ko leather, and then sophistication. Naalala ko very sophisticated. Ayun, kung tatanungin niyo ako kung ano ba yung sophisticated sa Tagalog, well, sorry guys, hindi ko alam. Basta yung parang pag yung babae is para bang yung kasosyalan niya is yung parang hindi fake kasi meron yung mga social na fake eh. Ganon. Ayun, sophisticated. Kumbaga yung parang natural sa kanya yung pagiging social, sophisticada, parang ganon. Yun ang ko pagkakaalam ko. So ayun, ganon. So pag may naamoy niyo ako ng ganito yung pabango ko, ayun, maalala niyo napaka-sophisticated naman niya. Although, ayun, yung mga Hermes perfume ganun din. Pero syempre, let's stick to this muna kasi kung maghahalo pa tayo ng ibang perfume, mahaba itong vlog natin ay naka 12 minutes na tayo. So, itong last question is, am I in love with it? Yes. In love ako sa kanya. Pero yun nga, syempre, di ba? Ay, isa pa pala na ito palang perfume na ito, pag inaraw-araw mo, let's say malamig yung panahon, pas inaraw-araw mo, ayun yung hindi mo na siya maaamoy eventually. So parang, di ba, nakakalungkot pag gano'n na in love ka dun sa perfume, pero dahil inaraw-araw mo, hindi mo na siya naamoy. Ayun, nabulag na yung pang-amoy mo sa kanya, parang gano'n. So ayun, maubusan na tayo ng oras kasi nga 15 minutes lang ang inilaan ng YouTube para sa mga katulad ko. So ayun, yun lang muna yung review natin sa perfume. Sana may napulot kayo sa pinanood yung ito. At ayun, salamat sa mga nanood and sinamahan ako sa pagsalin ko ng perfume and who pinakinggan nyo yung mga thoughts ko about this perfume. Salamat and ayun. And ayun, see you guys soon.